Pakita ko sa inyo itong video ni Maharlika na ipinakita na niya mismo ang ebidensya patungkol po ito kay Paulo Tantoco na issue, okay? Kung ano yung argumento patungkol doon sa police report, ganun, doon natin malalaman kay Maharlika kasi nakakuha po siya ng dokumento okay? Ipapakita ko yan sa inyo buong buo at magre-react tayo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating itatalakay ngayon patungkol po dito. Una, itong si Auntie Claire Castro sa kanyang press briefing kanina sa Malacanang ay sinagot na niya ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na itong si Senator Bato ay hindi pupunta sa SONA ni Bongbong Marcos kasi ayaw niyang makipagplastikan. Ayan, sinagot ni Auntie Claire yan. At heto pa, sinagot rin ni First Lady Liza Araneta Marcos itong tanong ng media kung bakit hindi pupunta itong si F.A. Liza, bakit hindi siya sasama kay Bongbong Marcos papuntang Amerika. Natatakot na ba siya? Sasagutin niya ni First Lady Liza Araneta Marcos. At ito pa, binibida niya, itong si Auntie Claire, binibida niya itong, wala pa rin pagbabago, binibida ang ayuda ng Marcos administration. Ayuda tayo ng ayuda. Yun lang naman ang alam nila ayuda ng ayuda, di ba? Tapos ito, pangalawa nating pag-uusapan ay ipapakita ko sa inyo itong video ni Maharlika na ipinakita na niya mismo ang ebidensya patungkol po ito kay Paulo Tantoco na issue, okay? Kung ano yung argumento patungkol doon sa police report, ganun, doon natin malalaman kay Maharlika kasi nakakuha po siya ng dokumento okay? Ipapakita ko yan sa inyo buong buo at magre-react tayo, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay. So, ito, punta tayo kay Maharlika. May ebidensya si Maharlika. Makinig kayo. Hindi di ba napapansin? Ayon sa County of Los Angeles Department of Examiner, okay, ayan a male aged about 44 years that he came to his death on the 8th of March 2025. Okay? Ayan ang pangalan. Ito po yun. Nakikita nyo? Ayan, yan po yan. Sinend yan sa akin. Ito ay hindi galing sa email. Ayan, may perma yan. So, ibig sabihin, dito tayo tututok. May namatay na si Tantoco at dyan siya namatay sa Beverly Hills. Okay. Tanggalin na natin yung tanim fake news nila, ay tanim dokumento nila. Hindi ba dapat ang Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador ng Pilipinas dito sa Amerika na si Babes Romualdez, hindi ba dapat papanagutin, iimbestigahan nila at magbigay sila ng ulat sa taong bayan na, uy, may namatay. Asawa pa naman ito ni Dina Tantoco Arroyo na appointee ni Bangag Marcos. Hindi pwedeng itong pabayaan lang. Okay? Na namatay siya, tikom ang bibig. Imagine niyo mataas ang pwesto ni Dina Tantoco ni isang tuldok, si Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya at si Lisa Tanas. Mga kababayan, walang man lang sulat ng pakikiramay. Di ba? Walang sulat ng pakikiramay. Pero ang tinutukan nila ngayon, fake yan, may naglabas ng peking dokumento. Ulit-ulitin natin mga kababayan, ang nilabas ni Dean at nilabas ko ay hindi po peking dokumento. At hindi din po peke na may namatay na isang tao. Okay, na may namatay na si Tantoco na asawa ng appointee ni Bangag. Doon tayo tututok kasi doon tayo nililito. Alright? Doon kayo nililito na kapag nung may lumabas ng peke, sila rin ang naglabas niyan. Mga kababayan, yung mga Bangag din ang naglabas niyan. Para nga ito pang confuse sa inyo. Now, okay? Hanggang ngayon, wala silang ulat. Walang investigation ang DFA. Walang investigation ang Senado, which is nandoon nga si Jingay Estrada at si Quezon Escudero. Nandoon sila sa event na yon bago namatay si Pawi. Bakit sila tahimik? Ni isang tuldok na pananalita, ayaw nila magbigay ng statement. Sabi nga ni Philgen, yes, mag-hair follicle silang lahat. Okay? Bakit ayaw? Hindi ba dapat isang Pilipino na namatay sa aksidente dito sa Beverly Hills at nakitaan ang toxicology test na mayroong pulburon, hindi ba dapat dapat yan ay tutukan ng gobyerno ni Bangag na nakakahiya
nakakahiya dito sa bansang Pilipinas na yung bitbit nila, kung nakasalumuha nila sa Satanas, sayaw sila, I will survive, pero hindi na nga nag-survive, talagang ayaw nilang pag-usapan. Tumututok sila, yung dokumento yan, tampered yan. Sadya nila, yung sila ang gumawa ng dokumentong yun. Mismo ang mga bangag ang gumawa nun para ilihis. Kasi hindi naman nila pinakita yung dokumento ni Dean Di ba? Binanggit ba dun si Dean? Hindi. Wala. Kasi tanim nila yun. Kaya sabi ko nga sa'yo, mag-ingat-ingat kayo sa kakapost. Kasi yung mga tanim na yan, galing din yan sa kampo ni Satanas. At magtataka ka, bakit ang pamilya ng Tantoco, wala rin, although tahimik sila. Pwede sila magsampa ng kaso Actually, pwede silang, what do you call it? Ayan, buti lumayas na siya. Okay. Right. Mga kababayan, kahit, kumbaga, sino yung mga nakasama nila doon sa loob? Yung nagsesyon sila. Kasi may session na naganap. Nakalagay nga doon sa leak report. Leak report kasi kay Dean. Hindi yung may dilaw-dilaw na fake talaga. Hindi yun. Bakit, mga kababayan, ang pamilya, pero hindi ko lang sure kung ang pamilya ba may ginagawa sila na magsampa sila ng criminal complaint, di ba, laban sa mga kasama o kay Lisa Satanas, na na based nga doon sa leak report ay nandoon si Satanas. Ngayon, kung gusto talagang malinis ni Bangag ang kanilang pangalan, number 1, sabi nyo nga, mag-fair hope follicle test. Yeah, it's a wrongful death. May nabasa ako dyan kanina. Pag-usapan natin mamaya ang wrongful death na yan. Ngayon, pwede magsampa ang mga nandoon sa loob para mapanagot ang mga taong may mga personalities nandoon, ganyan. Tapos may nakalagay doon, di ba? Ako ang unang nag-report sa inyo. Na dinelayed nila yung pagtawag ng ambulance bago nila report 7 hours according to our informant. Alright? Okay. Di ba nakalagay dito, redacted to Ito, Beverly Hills talaga to Okay? Ayan Okay? Ngayon, on Saturday, March 8, 2025, hindi ko ito babasahin lahat. Okay? Ito sabi ng statement. Stated that she and her associates, including blank, and the decedent had dinner at the Waldorf Astoria. Nakapunta ako dito, di ba? Nakatay mga video namin ni Atty. Glenn, pumunta kami dito. At the evening of March 7, she observed Mr. Tantoco exhibiting signs of distress, including profuse sweating, incoherent speech, and visible disorientation. She called inquiring whether he required medical assistance, but, nakalagay dito, but Lisa Satanas reportedly downplayed the symptoms and suggested that Mr. Tantoco returned to his hotel room to rest. Ganyan. Okay. So ito yung nag-drive yung report na to sa aking puting ahas na nag-wait sila ng 7 hours bago sila tumawag ng rescue or 911. Ngayon, mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tulad ng title natin, ay pwede silang kasuhan ng involuntary gurgur. Meaning, nakita na nila yung mga witness, kung sino man, na meron ng manifestations ng incoherent. Kumbaga, hindi na siya normal. May mga nakita ng sintomas na hindi na normal yung tao dahil nga, tumira sila ng lasing or whatever, kung ano pa yung mga tinira nila, di ba? Kung ano pa yung ginawa nila, mga kababayan. So, ano ang pwedeng gawin ng pamilya? Dahil may namatay Hindi fake news. Hindi fake news na may namatay. Hindi rin fake news na namatay sa Beverly Hilton. Hindi rin fake news na mayroong pulburon ang kanyang toxicology test. Hindi rin fake news na 44 years old siya na siya ay si Tantoco. Yan ay hindi fake news, mga kababayan, kasi nga hawak natin dito. Ngayon, ano nga ang pwedeng gawin dito not only kay Satanas, yung mga taong nasa loob. Kasi nga, base sa aking unang ulat, base sa ating informante, di ba, na hindi ko pa kaya pinapangalan si Tantoco kasi wala akong hawak na death certificate or anything na makapagpapatunay na may isang namatay na itong pangalan. Kaya nga, hindi ko pinangalanan itong taong ito. Nung namatay, ni si Tantoco. Pero ngayon pwede natin siya mapangalanan kasi totoong namatay talaga siya at totoo talagang may pulburon involved at sinasabing aksidente. Na ito ay napaka-number 1 na dapat hindi natin makakalimutan at huwag tayo magpapabudol muli sa Bangag Administration. So, sa report sa leak document ni Dean at sa report ko, nag-match na dinilay nila ang pagtawag sa 911. So, meaning, pinabayaan nila dahil for what reason? Baka iniisip nila, baka hindi naman namatay, baka ma-revive kasi nga naman, high profile. Malalaman na siya ay isa sa mga entourage, well, kasi nga, dahil yung asawa niya, kasama niya, na si Dina, dahil na-appointee ni Bangag. So ito'y malinaw, okay? Mga kababayan, na nakita na nila na mayroon ng manifestation, distress na yung tao, si Tantoco, hindi sila tumawag ng 911 or emergency na para iligtas itong si Tantoco. Diba? Again, ang tawag dyan ay involuntary gurgur, o yan yung title natin. At kung mapapatunayan na lahat ng mga nandoon sa paligid habang sila ay sumisingor at sila Satanas na talagang based dito kasi pending pa rin sa Beverly Hills. Ayaw pa na ilabas yung completed report. Kung mapapabayaan, mga kababayan, okay? So, ibig sabihin, ang dahilan ng pagkagurgur ni Tantoco ay hindi sa aksidente at hindi rin sa pulburon. Bakit kamo? Kung 7 hours before o nagapan, okay, ang pagtawag ng ambulansya, baka hindi siya namatay.
Di ba? Baka hindi siya namatay. Kasi mabibigyan ng lunas sa ospital eh. So kung based dun sa leak report at sa report na sa akin ng puting ahas, mga kababayan, pinabayaan, hindi naman nila sinasadya. Kaya nga involuntary. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa kanilang kapabayaan, dahil ayaw nilang ma-expose sa taong bayan, nakasama ni Liz Satanas sa entourage yan, di ba? So sa kabila ng, akala hilot-hilot lang siguro, o painumin mo lang ng tubig yan, o isaw-saw mo sa tab, baka, paliguan mo, baka sakaling may masmasan yan, kaysa nga naman, i-report natin na sa authority, hindi malalaman na kasama natin yan. So again, papasok yan sa involuntary gurgur. Kung mapatunayan na dapat mismo ang pamilya ni Tantoco ay magpaimbestiga at magsalita kayo mga ma'am, mga sir, dahil yung asawa niya hindi nagsasalita. I don't know, hindi natin alam kung ano ang kanilang ang kanilang mga agreemento. Kasi merong kapabayaan. Meaning, ang tawag dyan ay criminal negligence. Gumurgur sila dahil natatakot na sila na masabit si Liz Satanas at yung mga kasama ni Tantoco, kaya akala nila, mahilot-hilot nila, kaya dinelay nila ang paghingi ng tulong sa emergency, mga kababayan. Okay, so yun po ang point ni Maharlika dito, no? Na ako naman, yes, tama si Maharlika. Kasi po, ang taong bayan ngayon ay naghihintay. Naghihintay ang taong bayan sa katotohanan, sa what's the real reason bakit namatay itong si Paulo Tantoco. At isa sa mga suggestion nitong si Maharlika ay sana naman yung kahit asawa ni Paulo Tantoco ay magsalita ka na. Nagtataka ang taong bayan bakit tahimik ang pamilya Tantoco. Kahit this is a private person, itong si Paulo Tantoco, but itong asawa niya na si yung Deputy Social Secretary ng Malacanang ay dapat magsalita. Para malinaw na kasi it becomes already national issue. Okay, marami na po, halos lahat ng mga mainstream media ay kinuha na nila itong balita na ito at inilabas na sa taong bayan, di ba? So, tama si Maharlika, no? Whether the argument is the report is tampered or not, para malinaw ang lahat, sana one of these days meron na pong maglabas na official na dokumento na makapagsabi kung ano ang pinakadahilan bakit namatay itong si Paulo Tantoco. At sabihin nila, totoo ba na 7 hours pa bago tumawag ng emergency? Okay? So, we are still waiting. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit tahimik ang pamilya ni Tantoco? Okay. So, eto, ang napapansin ko kay Auntie Claire, no, ay talagang disenyo. Ang disenyo niya sa kanyang trabaho ay talagang pang-attack dog talaga. Pang-attack dog talaga. May napapansin na naman ako kanina sa kanyang press briefing na pilit talaga niyang i-connect, no? At banatan ang mga Duterte. So ngayon, nagtatanong lang naman ang media na bakit, ano ba ang reason bakit itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay hindi sasama kay Bongbong Marcos. Yun ang tanong ha. Tapos patungkol po kay Bato na ayaw makipagplastikan ni Bato sa SONA. At etong ayuda na, ayan, mamimigay na naman ng ayuda ang ano. Yun lang ang alam na. Ito, Auntie Claire Castro, pasok. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. Kaya lang, mabilis magtanong si Miss Maricel. So, alam mo, hindi na kailangang i-announce mo yan. Kasi yan talaga ang itatanong ng media. Kasi excited po ang taong bayan, nakaabang sila kung ano ang rason nyo. Bakit hindi siya sasama sa Washington na makipagkita kay Trump? Natatakot ba siya, Auntie Claire? Nagtatanong lang kami. i-announce ko na, okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh. Yun pala ang dahilan. Hindi raw makapunta si FL Liza Marcos sa Amerika kasi pupunta siya ng Riyadh, okay? Klaro yan ha? Yan ang dahilan niya. Of Saudi Arabia on the 17th, kahapon. The 20th, July 2025, on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that... busy si F. Eliza. Busy siya sa Riyadh. Ang kanyang mga itinerary ay biglang dumami ha, kung napapansin nyo ha. Kasi, sa mga importanteng lakad ni Bongbong Marcos, napapansin natin yan dati na nakabuntot talaga itong si F. Eliza. Especially na Amerika pa ito ha. Amerika pa ito. Hindi pa siya sumama.
kailangan magpakita ang First Lady kasi Amerika ito eh. First time ito na magtatagpo na si Bongbong Marcos at si Trump. Pero mas pinili pa niya na pumuntang Riyadh. O ano kayo ngayon? Meaning to say, wala kayong magagawa dyan. Mas gusto niya sa Riyadh. Diba? Kahit hindi, very Riyadh. Hindi na very New York. Very Riyadh na. Ano kaya ang iniiwasan ni Ma'am Shi doon sa Amerika? Ewan ko lang. Offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to Yan ang gagawin ni F. Eliza doon ha. OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, Grabe, workers, busy. and children. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their Grabe, families. ang busy She will be ni back F. on July Eliza. 21st. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng Unang Ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Wow! So, yun po. Busy. Ma'am Shi, sure ka na ba, Ma'am Shi, na sa Riyadh ka pupunta? Hindi ka talaga sasama sa Amerika? Ha? Sama ka na! After Washington, punta kayo sa New York para very New York yung datingan eh. Di ba? Ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang Unang Ginang. Yan. Sa official statement yan ng Malacanang ha, hindi sasama si First Lady dahil pupuntang Riyadh. Okay? Klaro-klaro yan. Gusto po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag yung pangunahan ng First Lady. Kayo naman eh. Kinagawa nyo kasi ng issue eh. Hindi siya pupuntang Amerika kasi pupunta siyang Riyadh. Hindi siya takot sa Amerika. Pupunta, busy siya. Busy. Doon siya mag-ano. Alam niyo na, ganon, di ba? Yusek, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in Washington? Most probably sa pag-alis na lang po ng Pangulo. Kasi hindi present si Unang Ginang eh. Sino kaya ang caretaker? Ito maibabanggit. Pero meron na po nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo ang magsabi. Salamat, Yusek. Good afternoon, Yusek. Baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon nung napag-usapan niya Ito na. Bato, maghanda-handa ka na ha? na po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasabi ni E.S. Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa ganun na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL, ngayon gagawa sila ng issue about ICC. Totoo naman si Bato eh. Bakit ang timing, ha? Ngayong pumutok ang issue ni F. Eliza Marcos at ni Paulo Tantoco, saka rin susulpot itong issue na huhulihin si Bato. Senator, to divert Grabe talaga itong administrasyon na ito. May handa talagang pasabog eh. issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue Tama naman si Bato eh. to divert people's attention. Okay, yun na. Sinulat ko po para matandaan ko. Talagang sinulat niya kasi alam niyo na. Baka ibabash ka na naman sa mga sagot mo. Unang-una po, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. Talagang, tinatakot talaga nila sila Bato dito eh. At hindi din po issue ang ICC, yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay Mahilig po ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue, i-resign. Walang iba yan, ikaw yan Castro. Ang tinutukoy ni Bato de la Rosa dyan, ikaw walang iba. Mahilig gumawa ng issue. Ikaw yan, Claire Castro. To divert people's attention. Sa aking pagkakatanda, wala naman po tayong na-erase na mga old issues, maliban lang kung ito ay related sa itinatanong sa atin. Sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues? Ikaw. Sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng... Sa aming pagkakatanda, wala nang iba. Ikaw. Sino pa? Ikaw lang naman ang maingay dyan eh. Ikaw lang naman yung attack dog dyan eh. hearing patungkol sa isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire-raise na ganung mga klaseng issue. At sinasabi po ay diversionary tactics. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman